Natatandaan niyo itong kasabihan na 'to na 'pag, kumbaga hitik ang bunga, yan ang babatuhin. Kung masaya ang pamilya mo, abay dadami ang mga inggitera, 'di ba? Kung mag-scan kayo diyan sa YouTube, diyan sa Facebook, maraming bashers, eh. May mga bashers itong si PBBM at itong si First Lady, Liza Marcos. Isa na po diyan si Maharlika na matindi, halos araw-araw maraming issue dito kay First Lady at sa ating presidente na si PBBM. Papaano pa naman hindi i-issuehin? Kung malungkot ang kanilang buhay at makikita nila na ganito po yung buhay ng ating presidente, ganito yung buhay ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ito kanina. Nag-post kasi kanina kay First Lady Liza ito eh. Teka, i-share ko itong photo na ito na ayan, yan, nakikita niyo yung litrato na yan ha. Kanina lang yan, Sunday yan. So parang may ano to, lunch ito, lunch o morning yan. Morning kainan na sama-sama ang buong pamilya, di ba? Makikita ninyo dyan si dating First Lady Imelda Marcos, si PBBM, si First Lady Lisa Marcos, si Martin Romualdez, Speaker Martin Romualdez, and hindi ko kilala eh, mami niya ata yan, at meron pa po isa dito. So kung ganyan ka-happy yung pamilya na makikita mong ipopost, syempre babanatan mo, di ba? Kasi malungkot yung buhay mo eh. At saka literal na ano ka eh. Kumbaga may ranking ng mga inggitera, general ka eh sa pagiging inggitera, syempre sisirain mo. Isa pa, ito, halimbawa, nanood ng concert ang pamilya Marcos, bawal. Bawal daw yan, ha? Ayaw nila na manonood ng concert ang CPBBM. Dahil, ano tingin nyo, robot yung presidente, walang needs for entertainment, hindi pwedeng mag-stress, magkaroon ng mga ways para maalis yung kanilang stress. Friday night naman yan, tapos na ang trabaho. Kine-question nila yan kasi yung iba daw, binabaha, yung iba nakakaranas ng krisis at insensitive daw po itong presidente dahil habang kinikrisis daw yung iba, habang binabaha yung iba, nasa concert daw. Sinasabi nga natin ito kagabi, sa dinami-dami ng krisis na nangyayari, every second, every minute, may nangyayaring krisis. Ano yun? Dapat lahat i-consider ni PBBM at hindi siya pwede mag-enjoy. Even the previous presidents, previous officials natin, nangyayari din yan. Hindi nyo lang binabash. At pangkaraniwan lang sa ating presidente dahil tao din po yan at kung fan siya ng Coldplay, manonood siya ng concert, ikarapatan niya yan. Ang ini-issue nila dito, bakit pa raw gumamit ng presidential chopper? Anong gusto niya? Mag-commute, mag-jeep? Nagsalita na rin po ang Presidential Security Group dito na mas practical na mag-chopper ito kumpara sa pagbiyahe dito by land. Ang tindi nga ng traffic eh. By land, napakatindi na ng traffic tapos bibigyan mo pa ng special lane o ng convoy yung presidential cars natin. Hindi mas lalong titindi yung traffic. Gusto niyo ba yun? So ito na nga, mas practical, naging decision ng PCG dyan, ng PSG na mag-chopper ito para mabawasan din ang traffic o hindi na sila makadagdag doon sa traffic, naging issue pa rin, di ba? Lahat na lang i-issue dito. Anyway, ito yung naging pahayag dito ng Presidential Security Group. Yesterday, January 19, 2024, the Philippine Arena experienced an unprecedented influx of 40,000 individuals. Biruin mo 40,000 individuals. Karamihan dyan may mga kotse. So matindi talaga ang traffic dyan para dumalo po dito sa concert, resulting in unforeseen traffic complications along the route. Recognizing that this traffic situation poses a potential threat to the security of our President and trabaho po nila yan na protektahan ang ating Presidente, nagdesisyon po ang Presidential Security Group o PSG na gawin itong aksyon na gumamit po ng presidential chopper kaya sa Baylan. Malapit lang din naman ka-coffee yung Philippine Arena, pero hindi nga practical. Yun yung term doon, hindi nga practical. Dahil dadagdag pa rin niya sa tindi ng traffic, kaya nag-decision sila na gumamit na ng presidential chopper. Sinasabi nila, bakit gagamit ka pa niyan? Mahal yung gastos dyan. Tax ng bayan dyan. Again, presidente yan. Anong ini-expect mo dyan? Mag-jeep yan, magta-taxi, mag-grab, mag-aangkas ang ating presidente. And isa pa, presidente yan, pribilehiyo niya yan. May privilege siya na kaya nga ibinigay sa kanya. May barko pa nga yan. Kung may port yan, baka nagbarko. Hindi ang laking galit nyo na naman dyan. Chopper na lang yan kasi wala namang port, di ba? Privilege niya yan. Yung yate, privilege niya yan. Even the previous administrations, ginagamit nila yan. Barko, yate, yung sasakyan na yan, ito presidential chopper, ginagamit nila yan dahil pribilehiyo niya yan bilang isang presidente at wala tayong magagawa dyan. This decision, charge muna natin yung laptop natin. Pamalulobat tayo. This decision not only ensured the safety of our leader but also exemplified our commitment
to prioritizing security in the face of unexpected challenges. So normal lang na gagawin ng Presidential Security Group yan para protektahan ang ating presidente. Sa mga bitter, ano bang kinakagalit nyo dahil masaya ang pamilya, dahil nagdi-dinner o nagbe-breakfast ito together, nagla-lunch ito together, ayaw nyo na nakikita na masaya ang pamilya, ang first family, kaya babanatan niyo ng babanatan, bibirahin nyo ng bibirahin, at gagawa nyo ng mga kung anong-anong kwento. Nako, proven na yan, pinapanood natin yung iba dyan, napakaraming mga gawa-gawang kwento lang. Paging yung sa Lotto, kung napanood nyo sa Lotto, nililink pa si First Lady dito sa Lotto, itong scam daw sa PCSO, may kinalaman na naman daw si First Lady. Lahat na lang talaga gagawa ng issue, mga kasinungalingan na ang iba dyan. Nelio Salvo, ang shopper dito ay pinang surveillance lang kapag may nagrarally kung may kaguluhan dito sa Paris for security. Yes, sa ibang lugar, ganyan talaga yan. Pero dito po sa Pilipinas, bukod sa ginagamit yan sa mga ganyang functions, ginagamit din po yan sa ilang personal matters. Hindi naman natin pwedeng i-deny yan. Even the previous administrations, ginagawa din po nila yan. Kung tatandaan ninyo, si Chris Aquino before, gumamit din po yan ng presidential chopper. Yun na lang iba, hindi lang na-highlight, hindi lang napapamedya o nabibigyan ng emphasis. Christopher Amper, grabe 51 billion, nasaan na napunta, sabi ni Christopher Amper. Balikan ko lang yung sinasabi ni Ma'am Nelly Osalvo, no. Actually, magkakaiba kasi din tayo ng ng instances, no. Sa halimbawa sa Europe, mas kaunti ang tao, no, kung kukumpara mo dito sa Pilipinas, at less aggressive, no. Sa mga ganitong events na malakihan o bulk yung tao, practical. Tulad yan na sinasabi ng Philippine na Presidential Security Group dito na mas maigi na gamitin itong presidential chopper. Criselda Tibay, ang galing naman ng presidente, natural, simple, pero rock, okay ka BBM, laking inggit ng mga papaitan, engot daw, sabi ni Criselda Tibay. Ayaw nyo nun, maganda yung buhay ng presidente, hindi puro stress. Kasi kung stress yan, kung ano-anong maiisip niyan Parang finding time to unwind, alis itong mga stress na nararanasan niya para makapag-function siya the following week ng maigi. I-trato din natin yan, parang tayo, ordinaryong empleyado tayo, di ba, ka-coffee? Lunes hanggang Biyernes, trabaho ka O 24 hours ka ang trabaho niyan ng presidente o kahit na sino man, di ba? Sabado-linggo, mag-relax ka naman para mag-recharge ka. Ika nga, mag-recharge ka para wag kinabukasan, medyo gumanda-ganda naman ulit yung iyong performance. Kasi kung puro trabaho ka, ika nga wala kang work-life balance, pwedeng maapektuhan yung trabaho mo, yung performance mo. Yung lang yan, bukas trabaho ulit yan Presidente, trabaho ulit yan bukas at napakabigat ng tungkulin ng isang presidente. And we have to be understanding din, okay, no? Sabihin nyo, personal, yun nga hindi nga practical na mag-commute. Hindi practical na mag-jeep. Basic naman yan. Jake Franco, Andre, ikaw ang bugok. Capital ba yung Davao? Lahat na yan, ang budget, lose, mean para sa infrastructure. Aqua V, si Digong, nanood nga din ang concert ni Sergio Mendes at Celine Dion, si Aqua V. Hindi lang na-highlight lang. Teresita Sarmiento, mga bitter gourd, puro kayo batikos. Nakalimutan nyo si Chris Aquino gumamit ng presidential chopper. Exactly, and then dinedban nyo lang din. Giovanni Domingo, oy ka-coffee, ano ang mas okay? Yung 125 million in 11 days or 51 billion in 3 years? Mukhang mas okay pa yung yung 51 billion in 3 years. No? Mas tipid yun. Elvis Soriano, ganito lang naman yan, ka-coffee. Ano man ang gawin ni PBBM, maganda man yan, di pa rin aayon ang mga bitter, nakakaawa lang sila. Exactly. Yun yung dyan, mami. Kahit anong gawin mo dyan, hindi nila ma-appreciate yan. Negatibo pa rin po ang kanilang mga komento. O hindi nila matatanggap yan dahil bitter. Ang problema, 4 years pa ang presidente. Naku po, 4 years pa kayo magtitiis. So, pasensya na kayo ka-coffee. No? Anyway, sige. Maraming salamat sa mga sumama sa akin ka-coffee. Baka lang sa Facebook po kayo at di pa kayo nakapalo sa ating Facebook page. So, yun na lang. Click lang po yung follow sa taas. At kung nasa YouTube po kayo, click lang po ang subscribe. Ako yung magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat sa pagsama sa akin ka-coffee. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bukas, kita-kita ulit tayo. Alas 10 po ng gabi ang ating live stream ha. 10 o'clock po ng gabi dito sa Pilipinas. Medyo maaga-aga yan. Diyan sa Europa, sa Estados Unidos, opposite naman ang ating oras dyan. Alright, sige. Paalam po sa inyo. Ingat po. Bye-bye.